Saturday. Amen. Hallelujah. Praise God. Mapagpalang araw po sa mga nandirito po sa lugar ng Taguig, Waterfront. Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid. Sumayin niyo po ng mga kapayapaan ng ating Ama na lumikha ng langit at lupa at sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, ako po ay magbabahagi lamang ng salita ng Panginoon. Nawa po, pakinggan po ninyo mga kapatid. Libre lang po ito. Hindi po ako manghihingi ng pera. Kahit anuman po mga bagay na meron sa inyo, hindi po ako hihingi ng pera. Hindi rin po ako mamimigay ng sobre para po bibigyan nyo ng donasyon. Mga kapatid, hindi ko po kinakalakal ang salita ng Panginoon. Ito po ang kalooban ng ating Diyos. Hindi ko po ito ginagawa na ganang akin lamang. Hindi ko po ito ginagawa para sa aking pansarili lamang. Ito po ang kalooban ng Panginoon na ibahagi po sa lahat ng may pandinig. Kapatid, binigyan po tayo ni God ng tainga. Kaya, pakinggan po ninyo ang kanyang mensahe sa araw po na ito. Yamang tayo po ay binigyan ni God ng tainga, pakinggan po natin ang kanyang mensahe sa araw na ito. Kapatid, ito po ang hawak ko pong Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon. Nasusulat po dito ang lahat. Nandito po ang katotohanan. Kung nais po natin makilala sa Jesus, basahin po natin ang banal na kasulatan. Nasusulat po Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi. Yamang tayo po ay binigyan ni God ng mata para po magbasa ng kanyang salita. Binigyan po tayo ni God ng kalakasan ng pangatawan sa buong maghapong ito. Nawa po mga kapatid, ang utos ng Panginoon ay inyo pong sinusunod. Mga kapatid, nasusulat po dito sa hawak kong Biblia sa Mateo chapter 4 verse 4. Kapatid, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay o sa pisikal na pagkain, kundi po sa salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ni God. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Lahat ng tao mahal ng Panginoon. Pero po, hindi po nasisiyahan ang Panginoon sa ating ginagawang kasalanan. Mga kapatid, lahat ng tao nilalang ng Panginoon. Lahat ng tao makasalanan. Ayon po, nasusulat, Romans chapter 3 verse 23. Ang lahat ay nagkasala. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng langit. Lahat po tayo makasalanan. Pero tayo po ay nilalang ng Panginoon. Pero ang kasalanan po ay kanya itong pinaparusahan. Ito po ang sabi ni God. Dahil tayo po ay makasalanan, nasusulat, Gawa chapter 3 verse 19.
kapatid, kung patuloy po tayo sa pagkakasala, nasusulat, Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kapatid, mapalad po tayo ngayon dahil po binigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon na mabuhay. Kaya mayroon po tayong panahon para po magbasa ng Bible, pagnilayan ang kanyang salita, at magsisi sa ating kasalanang nagawa. Kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Bago po lumubog ang araw, alalahanin natin ang Diyos. Alalahanin natin ang Panginoon na siya po ang nagbigay ng lakas sa buong maghapong ito sa atin. Kapatid, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Nasusulat, John chapter 3 verse 16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sumampalataya po tayo sa Diyos. Dahil nasusulat po, John chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Pero ang ayaw sumampalataya sa anak ng Diyos ay mananatili sa kanya ang puot at galit ng Diyos. Kung ayaw po natin na mananatili ang puot ng Diyos sa atin, pagsisisihan po natin ang ating mga kasalanan. Kapatid, nasusulat, John chapter 15 verse 5, wala tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa Diyos. Yun po ang sabi ni Jesus. Kaya mananatili po tayo sa ating Panginoon. Sumampalataya po tayo sa Diyos. Ang Panginoong Jesus po, siya po ay namatay sa krus. Tinubos po tayo 2,000 years ago na po. Tinubos po tayo sa ating kasalanan. Mga kapatid, dumanak po ang dugo, ang banal na dugo ng Panginoong Jesus para lang po sa buong sangkatauhan, para po maligtas tayong lahat. Kapatid, alalahanin po natin kung ano po yung binayad ni Jesus sa atin para tayo ay maligtas sa kaparusahan ng Diyos Ama. Mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Dahil kung magpatuloy po tayo sa pagkakasala, anak po tayo ng demonyo. Anak ng demonyo ang patuloy sa pagkakasala. Kaya po, ang mensahe ng Panginoon ngayon sa ating lahat, ang sabi po ni Jesus, wika ni Jesus, Marcos 7 verse 16, makinig ang may pandinig. Kapatid, binigyan tayo ni God ng 2 tainga. Gamitin po natin ang tainga natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Nasusulat, Colossus chapter 4 verse 2. Sabi ng Diyos, lagi po tayong manalangin, maging matyaga po tayong manalangin, at lagi po tayong handa at magpasalamat sa Diyos. Ang lahat po na
Panginoon. Kung ganang atin lamang mga kapatid, hindi natin kaya na iligtas ang ating kasalanan. Kailangan po natin si Jesus. Kailangan natin si Jesus. Kapatid, huwag ka pong tumawag sa Diyos kung ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan. Hanggang ngayon po, binibigyan pa po tayo ng pagkakataon na mabuhay. Unahin po natin ang Panginoon. Kapatid, mapalad po tayo. Mga kapatid, yung mga kapatid po natin, nandun po sila sa ospital sa mga oras na ito. Hirap na hirap po sila sa buhay nila. Halos doon na po sila natutulog. Halos doon na po sila nakatira. Ang hirap po kapatid, pag nasa panig na po ng karamdaman ang ating katawang lupa. Hindi pa natin isinasabuhay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, temporary lang po ang buhay natin dito sa mundo. Hindi po tayo mabubuhay ng matagal. Temporary lang po tayo dito. Negosyo, temporary lang po yan. Temporary lang po ang trabaho. Lahat temporary. Lahat may hangganan, kapatid. Bago po mauwi sa lahat, nawa po, mayroon po tayong relasyon sa Diyos. Kapatid, lumapit po tayo sa Panginoong Jesus. Nasusulat. John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakalapit sa Ama kundi po sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo." Jesus is the way, the truth, and the life, kapatid. Lumapit po tayo kay Jesus. Si Jesus po ang kaligtasan. Nasusulat. Gawa chapter 4 verse 12. Kay Jesus mo lang matatagpuan ang kaligtasan. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos para po matubos o maligtas ang tao, kundi po ang pangalan lamang na Jesus. Kapatid, nasusulat po Isaiah chapter 9 verse 6. Si Jesus po ang kahangahangang tagapayo. Si Jesus po ang makapangyarihang Diyos. Si Jesus po ang prinsipe ng kapayapaan. Siya po ang walang hanggang Ama. Kapatid, sumampalataya po tayo sa ating Panginoong Jesus. Lagi po natin alalahanin ang ating Panginoon. Kapatid, ito po ang sinasabi ng Diyos. Magsisi po tayo bago mahuli ang lahat. Alam niyo ba, nasusulat po dito sa hawak kong Biblia na ang Panginoon, nasusulat po, Pahayag 22 verse 12. Wika ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako, dala ko ang gantimpala ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kapatid, darating po si Jesus. Kaya, yung relasyon natin sa Kanya, ayusin po natin bago mahuli ang lahat. Dahil kung tayo po ay pinawian na ng buhay at hindi po tayo nakapagsisi, hindi po natin tinanggap si Jesus, ang kaluluwa po natin ay lalangoy po sa lumalagablab na apoy. Nasusulat po sa unang Corinto chapter 6 verse 9 na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos, tulad ng pagnanakaw, pagsisinungaling, ang pakipagtalit sa kapwa babae o kapwa
nakikiapid, ang mga mangkukulam, ang mga nanlalait, ang mga naglalasing, ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao, ayon po sa banal na kasulatan, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya, ito po, sinasabi ng Panginoon, magsisi po tayong lahat at tanggapin po natin si Jesus. Kapatid, hindi po ako nanghihingi ng pera sa inyo. Ako lamang po ay kinakasangkapan ng Panginoon para po ibahagi ang kanyang banal na salita. Marami po sa atin ang hindi po nagbabasa ng Bible. Ilang taon ka na po, kapatid, ni pagbasa ng Biblia, hindi mo po nagawa. Pero po, ginigising ka ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon, hindi mo po sinusunod. Kapatid, sundin po natin ang utos ng Panginoon. Kung mahal niyo po si Jesus, susundin po ninyo ang kanyang utos. Nasusulat po, John chapter 14 verse 15, kapatid. Wika na Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kapatid, mahal na mahal tayo ni God. Mahal na mahal tayo ni Jesus. Ikaw po, tanungin mo ang sarili mo, mahal mo ba si Jesus? Kung mahal mo po ang Panginoong Jesus, dapat po, wala ka na sa bisyo. Dapat po, iniiwasan mo na po ang bisyo. Iniwasan mo na po ang Diyos-Diyosan. Dahil ayaw ng Panginoon yan. Sumamba po tayo sa Diyos, sa Espiritu. Dahil po, nasusulat sa banal na kasulatan ito, sa John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu, hindi ribulto. Kapatid, hindi po nalulugod ang Diyos sa mga nilalang niya na sumasamba sa mga gawa ng kamay ng tao. Nasusulat, Exodo chapter 20 verse 4-5, na huwag po tayong gagawa ng imahin na kawangis ng nasa langit, nasa tubig, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, para yukuran at sambahin. Ayaw ni God yan, kapatid. Gising na po, kapatid, malapit na po darating si Jesus. Ayaw ng Panginoon na meron po tayong sinasamba na iba. Dahil ang Panginoon ay Espiritu, hindi po siya ribulto. Kapatid, gising! Bago mahuli ang lahat, kapatid, sasambahin po natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sumampalataya po tayo kay Jesus. Kapatid, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Yung iba po sa atin nasa kabaong sa mga oras na ito. Yung iba sa atin nag-aagaw buhay na sa ospital o sa bahay man. Yung iba nadidisgrasya. Kapatid, kailan ka pa po babalik sa Diyos? Kailan mo pa po bigyan pansin ang salita ng Panginoon? Tigilan na po ang bisyo. Tigilan na po ang Diyos-Diyosan. Tigilan na po ang alak at sigarilyo. Dahil wala naman po yan idinudulot sa katawan po ninyo. Dahil sinabi ng Panginoon sa unang Corinto chapter 3 verse 16, wika ng Diyos, hindi ba ninyo alam na ang katawan ninyo ay templo ng Diyos? Naninirahan ang Espiritu ng Diyos sa inyong katawang lupa.
bisyo. Kapatid, sa bawat pitik ng orasan, kapatid, may binabawian ng buhay. Kapatid, kinakasangkapan lamang ako ng Diyos. Kinakasangkapan lamang ako ng Panginoon para po sabihin sa lahat ng tao ang nais ng Panginoon sa araw na ito. Bawat pitik ng orasan may binabawian ng buhay. Kung tayo po ay lalaban sa salita ng Diyos, kawawa tayo kapatid. Ang katawang lupa natin ay babalik sa alabok, pero po ang ating espiritu ay buhay. Hahatulan po tayo ng Panginoon pagdating po ng Judgment Day. Pagdating ng paghuhukom, doon hahatulan ang kaluluwa mong buhay. Kapatid, sumunod po tayo sa Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung patuloy po tayo sa bisyo, nasusulat, unang Corinto chapter 3 verse 17, parurusahan ko ang nagwasak ng aking templo. Kapatid, tayo po ang templo ng Panginoon. Huwag po natin sirain po ang ating katawan sa sigarilyo, sa alak, sa droga. Huwag po! Dahil hindi po tayo nagmamay-ari ng katawan natin, kundi po ang Diyos. Kapatid, kung ganang atin lamang, hindi po natin kayang ibangon ang ating katawan sa higaan kung wala po ang banal na Espiritu. Kapatid, igalang po natin ang salita ng Diyos. Sumunod po tayo, parurusahan po ng Panginoon ang nagwasak ng kanyang templo. Akala mo lang po okay ka po kapatid, pero po ang laman loob mo po ay sira na po. Dahil po sa sigarilyo, butas-butas na po ang iyong baga sa sigarilyo. Yung atay po ninyo sa pag-inom ng klase-klaseng alak po, sira na po yan. Huwag na po antayin na ang parusa ng Panginoon ay igagawad po sa inyo. Marami na po sa ospital, wala na pong lalamunan dahil po sa sigarilyo at alak po. Kaya huwag na po antayin kapatid. Magbagong buhay na po kayo. Magbagong buhay na po tayo. Mahal po ang magkakasakit kapatid. Lalo na po sa panahon ngayon po, ang hirap kumita ng pera at tapos magkakasakit pa. Kapatid, ang mensahe ng Panginoon, Marcos 7 verse 16, makinig ang may pandinig. Lahat po ng meron po sa atin na hawak, pera man yan, grocery man yan, ano man po ang hawak natin, yan po ay pagmamay-ari ng Diyos. Kapatid, kung wala po ang Panginoon, patay na po tayong lahat. Kaya mga kapatid, pagsisisihan po natin ang ating kasalanan. Magbalik-loob na po tayo sa Panginoon. Nasusulat po sa Ezekiel chapter 33 verse 11 po, sabi ni God, hindi po siya natutuwa sa mga tao na makasalanan na mamamatay sa kanilang kasamaan. Ang nais ng Panginoon po ay magbagong buhay po tayo. Ayan po, binibigyan tayo ni God ng pagkakataon na magbagong buhay. Lumapit po sa kanya kapatid at magpakumbaba. Sabihin po natin ng ating mga labi ang ating kasalanan. Nasusulat po, unang Juan chapter 1 verse 9, sabi ng Panginoon, kung ipapahayag po ng ating labi ang ating mga kasalanan at tayo po ay magpakumbaba sa Diyos, tayo po ay lilinisin ng Panginoon.
Ipahayag po natin ang ating mga labing kapatid. I-surrender na po natin ang lahat ng mga hindi po kalugod-lugod sa Diyos na ating ginagawa para po pagpalain po tayo ng Panginoon. Sumampalataya po tayo sa Diyos. Nasusulat po sa Roma chapter 10 verse 9, kung ipapahayag mo ng iyong labi na ang Panginoong Jesus ay Panginoon na muling binuhay ng Diyos Ama at sumampalataya ka sa Kanya at nagpakumbaba at nagsisi sa iyong kasalanan, kapatid, maliligtas ka po. Amen. Maliligtas ka po, kapatid, sa apoy ng impyerno. Kapatid, dalawa lang po ang ating pupuntahan. Mamimili ka na lang dahil binigyan tayo ng Panginoon ng freedom. Binigyan tayo ni God ng free will. Dalawa po ang ating pupuntahan. Langit o impyerno. Mamimili ka na lang, kapatid. Kung patuloy ka po sa pagkakasala, pinipili mo po ang impyerno. Pero kung ikaw po ay nagpakumbaba at nagbagong buhay, pinili mo ang langit. Kapatid, magsisi po tayo sa ating kasalanan. Dahil po, dumarating ang kamatayan na hindi natin inaasahan. Anytime, pwede tayo bawian ng buhay. Anytime, kapatid, dahil hindi po tayo may hawak ng buhay natin. Oo, mayroon tayong desisyon na matulog sa gabi. Kahit anong oras tayo matulog, pwede. Pero po, hindi natin desisyon ang magising. Ang Diyos po ang may desisyon yan kung gigisingin pa ba tayo o hindi. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, maging matyaga kayo manalangin, maghanda at magpasalamat sa Diyos. Nasusulat, John chapter 10 verse 10 po, na parito ang magnanakaw para pumatay, manira at mangwasak, kapatid. Sino po ang magnanakaw? Yun po ay si Satanas po yun. Kaya mga kapatid, lagi po tayong handa, laging manalangin, magpabalot po tayo sa banal na dugo ni Jesus. Makapangyarihan po ang salita ni God, kapatid. Amen. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Mga kapatid, wala pong bahagi sa kaharian ng Diyos ang mga makasalanan. Kaya repent, people of God. Repent. Matthew chapter 4 verse 17. Repent, for the kingdom of heaven is at hand, kapatid. Amen. To God all be the glory. Amen.